Bukod sa mga akusado sa flood control scam, humiling na rin ng red notice sa Interpol ang Pilipinas para maaresto at pauwiin si dating presidential spokesman Harry Roque. Para pag-usapan yan, kasama natin sa linya ng telepono si Ginoong Winston Casio, ang Deputy Head for Administration ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Ay, good afternoon po, Cheryl. Magandang hapon din sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Sir, pakipaliwanag nga muna po sa amin yung ibig sabihin ng red notice at bakit ito mahalaga. Okay. Ang red notice po, basically, that is a request for international law enforcement cooperation. Halimbawa po, kung si Ginoong Harry Roque, kung malalabasan po siya ng red notice, pwede na po nating hingin ang tulong ng Dutch police o di kaya ng German police para ma-secure muna yung kanyang person technically para ma-take into custody siya para mag-kick in yung process po natin ng extradition. Gaano po katagal ang aabutin bago mapauwi si former Secretary Roque, lalo't asylum seeker siya ngayon sa Netherlands? Pwede ba siyang ipa-extradite? Well, hindi pa po natin masasagot yan. Una po, nagsumiti po ang ating bansa ng request noong nakaraang May 15 yata itong taon na ito with regards to the red notice of Mr. Harry Roque. Kasama na po doon yung kay Cassie Leong, yung kay Ronelyn Baterna at saka maging yung kay Mr. Dennis Cunanan. So ang lumabas pa lamang noong October 13 was yung kay Baterna at saka kay Ong. Yung kay Ginoong Roque at kay Ginoong Cunanan, naka-hold pa po yun pending evaluation of our request at saka yung mga support documents na pinadala po natin. So really, it's a matter of their determination. I mean, the Interpol's determination kung kailan lalabas yun. Then kung determination naman din po ng host country, be it Germany or Netherlands, kung kailan nila ma-i-implement yung extradition request natin, if any. May nakabinbin pong arrest warrant laban kay Roque dahil sa kasong qualified human trafficking. Balikan lamang po natin, ano po ba yung eksaktong papel niya sa operasyon ng Pogo noon sa Porac, Pampanga? Okay po. Ang inihabla po natin kay Ginoong Roque ay hindi yung tinatawag na acts of trafficking. Yung lagi po nasasabi ni Ginoong Roque, acts of trafficking, wala naman siyang na-recruit, wala siyang binugbog, and so on and so forth. Those are acts. Ang ating inihabla sa kanya ay organizing an enterprise for the purposes of trafficking in persons. Noong siya po ay nagtestigo doon sa Quadcom, marami pong lumabas sa mga testimonya at saka mga dokumento, kabilang na po doon yung testimonya ni Ginoong Altenco, ang chairman po ng PAGCOR, at saka ni Attorney Jessa Fernandez, na naglabi, nagpetition at humingi ng tulong na mabigyan ng permit yung Lucky South 99 bilang Pogo. Bilang Pogo nga po, ang contention, yung case theory ng ating Estado, ito pong Lucky South 99 was instituted primarily for the purpose of trafficking in person. Kaya doon po namin, yun po yung basihan ng aming aligasyon labang kay Ginoong Roque. Bukod po kay Roque, isa pang hinahanap, si Cassandra Ong. Paano po siya nakalabas ng bansa at saan na po siya huling nakita? May red notice na rin ho ba laban kay Ong? Meron na po tayong red notice laban kay Catherine Cassandra Ong, pati yung kanyang kasama na si Ronelyn Baterna. Ang ibig sabihin po noon ay pwede na silang ma-take into custody ng kung anumang bansa nandoon sila. Ngayon ang tanong, bakit po siya nakalabas? Ganito po yon, Cheryl. Noong nagtapos po yung hearing ng Quadcom noong December 12, 2024, basically nawala na po ng visa yung contempt order na siyang nag-hold lamang noon kay Catherine Cassandra Leong. Bear in mind, wala pa pong arrest warrant ng mga panahon na yon. The warrant of arrest against Cassie Leong was issued Mayo nitong taon po na ito. Kung kaya't hindi naman po siya pwedeng ipagpatuloy yung pagkakakulong niya doon sa Kongreso at yun ay magiging paglabag sa kanyang karapatang pantao sa freedom of mobility. Huli daw po nakita si Cassie Ong sa Japan. Opo. Pero noong January pa po yata.
Yes, ma'am. Kasi nga po, wala naman po siyang arrest warrant ng mga panahon na yon. Wala rin po magpiprevent para lumabas po siya. So, binabantayan na lamang po muna. Kaya lang, wala pa namang kasiguraduhan ng mga panahon na yun kung malalabasan nga po ng arrest warrant. Pero the good news is, Cheryl, and we can say this to our people, the good news is meron na siyang international arrest warrant, international red notice, plus meron siyang local arrest warrant. Kung saan man po siya nandoon, it's only a matter of time kasi wala na po siyang pagtataguan. Marami na siyang warrants na nakalabas. May balita na po ba tayo kung saan posibleng bansa naman naroon si Cassandra Ong or nananatili pa rin po sa Japan base po sa maybe records of the immigration? At this point, parte po ng ongoing investigation po ito ngayon. Kasi sa tagal na po nang itinigil niya po doon, malamang sa malamang wala na ho siya doon. Because Japan has one of the most stringent, rigid, and strict law enforcement agencies in Asia Pacific. So madali po siya matutuntun doon agad. So ang aming pakiwari, wala na po siya doon at umiikot na po yan. Posible nga po, baka nakabalik na rin po ng Pilipinas yan sa papaanong paraan man po. Kaya ongoing investigation po ngayon ito at nagtutulungan naman pong iba't ibang ahensya para mahuli si Miss Ong at saka si Miss Materna. Ilang akusado po sa Pogo Hub sa Porac ang hinahanap pa at nakaalis na sa bansa? Ang wala lang ho, hindi natin mahanap lang ay yung dalawa at saka si Ginoong Roque. Meron pa pong isang akusado ay si Ginoong Dennis Cunanan. Siya po yung naging consultant agent nitong Lucky South 99 at saka yung ibang mga supervisors, managers at saka mga tinatawag nating mga security officers, security supervisors ng Lucky South 99 ay dahan-dahan na po silang nahuli. I just don't have the exact data ngayon po kung ilan ang nasa kustodiya na po natin. Pero meron na po tayong mga nahuli doon sa Lucky South 99 na kaso. Kamusta nga po ang kampanya natin laban sa mga Pogo? Marami pa rin bang scam hub dito kahit ipinagbabawal na? Mga hubs na malalaki parang wala na ho. Pero nakikita naman po natin sa mga raids lately, pailan-ilan may mga nakukuha yung NBI, Bureau of Immigration, at maging ang PNP po natin. So may mga ilan-ilan, ang tawag niya lang po natin diyan remnants or yung mga guerrilla operations. And nanoneutralize naman po sila ng gobyerno. Marami pong salamat sa inyong oras. Sir Winston Casio, Deputy Head for Administration ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO.